Okay, sige Sir Reggie, simula ka Okay na. po. So, blessed day po sa atin lahat. So, bago po tayo magsisimula ay kailangan po muna natin magsimula sa salita ng Diyos at kailangan po natin ng gabay at patnubay ng ating mahal na Panginoon. No? So, sa Book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you and a future. In Tagalog po, no? Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At ang plano pa, bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. So dito po sa salita ng Diyos, alam naman po natin na never po nag-fail ang ating Panginoon. At alam po natin na lahat po ng mga plano ng Panginoon para sa atin, yung mga nangyayari po sa buhay natin, ay para po sa kabutihan po natin yun. Wala pong plano yung Panginoon sa atin para sa ikapapahamak po natin. Okay po? So mag-jump na po tayo dito sa ating ito po, 10 katangian ng matagumpay na negosyante. So, kahapon po, natakal na po ni Coach Jim Rowe yung apat sa katangian ng matagumpay na negosyante. So ngayon po, equal continuation po ito. No? Sa tuwing nakakita tayo ng mga successful na negosyante, ang unang pumapasok sa isip natin ay kung paano sila nagtagumpay. Ano ba ang ginawa nila at ano ang meron sila na wala tayo. So yun nga po, pag nakakita po tayo ng mga successful na mga negosyante, yan po talaga unang-unang pumapasok sa atin. Kumbaga, tinatanong natin yung sarili natin, paano ba sila nagtagumpay? Ano ba yung mga ginawa nila? Kung bakit nila nakamit yung ganyang katayuan ngayon? Po yung unang-unang pumapasok sa atin. Kumbaga, yung mga trials po kaya nila, ano po ba yung mga challenges na kinaharap nila o na nagpasan po nila kung bakit sila nandyan po ngayon sa katayuan Manila, yun po. Then, eto po, may ano ba ang ginawa nila at anong meron sila na wala tayo. So ito po yung alamin po natin. No? Yan. Nagkakaroon ng curiosity ang karamihan sa atin simply because we want success in our life, especially in business. Dahil alam natin na wala talagang yumayaman sa pagiging empleyado. Pero alam mo ba na hindi lahat ng nagnenegosyo ay nagtatagumpay? So, to make it simple, yeah po, hindi lahat talaga ng nagnenegosyo nagtatagumpay. Kasi parang ano lang din po yan, sabihin na lang po natin sa trabaho po natin, hindi naman po lahat ng nagtatrabaho ay nagtatagumpay din. Kumbaga, meron po may ginugol po tayo, kunwari, goal po natin na ma-promote po sa trabaho or ma-meet yung kunwari, gusto natin maging supervisor o anuman, hindi po lahat po yun namimit po natin, di ba po? So, ganun din po sa negosyo. Hindi po lahat ng negosyo nagtatagumpay po. Kasi marami pong pinagdadaanan po yan. Hindi naman po ganun kadali. Parang buhay lang din po natin yan. Hindi po madali. Marami pong challenges po sa buhay natin. Yun lang po. Okay? So, eto po. May mga tangian ka kasi na dapat munang taglayin para maging isang matagumpay na negosyante at yan ang ibabahagi ko sa inyo. Ang 10 katangian ng matagumpay na negosyante. So dito po itatakil po natin yung 10 katangian ng pagiging matagumpay na negosyante. Ito po ay kumbaga uh, ito yung dapat nating malaman kasi nandito po tayo sa dropshipping business. So isang negosyo po ito. So kailangan natin alamin kung ano pa po yung dapat nating i-improve para maging matagumpay po tayo sa pinasok nating negosyo. Ito. Ito po, 10 katangian ng matagumpay na negosyante. Una, they are aware. So yan po. Kumbaga, alam na po nila, yung mga matagumpay na negosyante, kumbaga advanced na po sila mag-isip yun nga po. Kumbaga aware na sila kung ano pong mangyayari o anong dapat nilang harapin pag nagtayo po sila ng isang negosyo. For example po dito sa atin, sa Sitaw po,
naging aware na po tayo sa pagdagsa po ng orders po yan. Dapat aware na po tayo dyan kasi dropshipping nga po tayo at gumagamit nga po yung sitaw ng AI marketing. So ayun na po, maging aware na po tayo sa pagbuhos ng orders po. Yung kagandahan lang po dito, dapat po madidisplay na po natin yung ating sarili. Hindi po yung once na may dumagsa po yung orders, ay magpapanik na po agad tayo. Huwag po tayo ganoon kasi nasa negosyo po tayo. Dapat maging thankful po tayo kasi meron pong orders na pumapasok. Ibig sabihin po niyan, yung company po natin is talagang malakas po bumenta. Yun po. Pangalawa, they are open for learning. Yan po. Biglang kung gustuin po natin talagang maging matagumpay sa negosyong papasukin po natin, dapat po lagi tayong willing to learn. Hindi lang po tayo mag-stuck po doon sa kung anong meron tayo. Wag po tayong kumbaga hindi tayo mag-stay po doon sa comfort zone natin. Kung ano lang yung alam natin. Dapat po araw-araw mag-search po tayo kung kailangan po natin sabi nga po, do your own research. Yan nga po yung sinasabi. Kailangan aralin natin. For example po dito lang sa natin sa negosyo po natin, sa sitaw. Sa sitaw, yan, sa apps po natin. Pwede po natin yan halungkatin po lahat ng ano po dyan, lahat po ng function dyan para po mas alam po natin yung function po ng buong apps ng sitaw. Yan po, isang ano na po yan, isang napakaganda at mabisang paraan na po yan para mas madali pa po natin i-explain yung business kung meron man po tayong gustong tulungan na tao. Ayun po. Next, they are flexible to change. So yun nga po, ito rin po isa rin sa pinakamaganda. Dapat sa pagiging negosyante po, magiging flexible po tayo. Hindi lang po tayo kung baga mas stuck po tayo dun sa traditional business. Kasi ano na po ngayon technology na po tayo ngayon, di ba po? So kailangan din natin alamin kung kailangan po natin aralin yung AI na po yan, mga AI tools, yan po, mas advantage din po para sa atin po yan. Yan. So ganyan, pag mga editing po, kung gusto po natin matuto ng mga editing or pag proper communication po natin sa mga tao, yan po, pwede po natin aralin po yan. Maging flexible po tayo, wag po tayong mag-stick lang kung ano lang po yung alam natin. Yan po. Dapat, sabi nga po nila kung saan dapat maging tawag po nito, maging flexible ka. Kumbaga, kung dadalhin ka man sa ibang negosyo o ano man po yon, dapat kaya mo pong gawin po yon. Yun lang. Maging flexible pa tayo. They are highly disciplined. Ito po talaga pinaka-importante po sa lahat, maging disiplinado po tayo. Lalong-lalo na po sa negosyo po natin. Hindi po tayo basta-basta na ano lang, lalo na po yung emotion po natin, no? Lalo dito sa negosyo po natin, marami pa rin po talagang mga negative. Pag nag-open po tayo ng ganitong business, open po tayo sa kanila, meron po tayong ano po dyan, maririnig po talagang negativity. So, yun po, maging disiplinado lang po tayo sa emotional control po. Yun po napaka-importante po sa atin. Okay po. So, yun po yung pang-apat. Ito po yung pang-5. They are willing to face challenges. So, ito nga po, yung bilang isang matagumpay na negosyante, yung gusto po natin maging matagumpay, no? Dapat willing po tayo mag-face ng mga challenge. Kumbaga, yung mga challenge na po yun, isipin po natin na pag nalampasan po natin ito, may kapalit po itong reward po, ganyan. Kaya po, bigyan na lang po ng example. Kuwari, tambak po yung orders natin. Yan, challenge po sa atin yan. So ano pong dapat natin gawin para po makater po natin yung order na yan o para hindi po bumaba yung maipasa po natin yung processing rate during evaluation. So yan po, big challenge po sa atin yan. Ngayon po, huwag tayong ma-stress po dyan. Ngayon po, isipin natin kung ano po bang dapat natin gawin, ano po bang strategy na dapat pa natin gawin para maipasa po natin yung evaluation na po yan, tapos makater po natin yung mga orders kasi
at the end, tayo pa rin naman po makikinabang po dyan. Hindi naman po yung iba. Kaya niyan, kailangan natin ng funds. O kung meron naman po kayong extra, gamitin nyo na lang po. So after 20 days, maximum 20 days, babalik na lang po yung panyo. Meron pa pong profit. So yun lang po yung kagandahan po dyan dito sa ating business. So dapat po willing tayo. Kasi yung mga challenges na po yan, once na lagpasan po natin yan, kumbaga, yun na yung ayun na yung naging achievement po natin eh. Yan po. So, dito po tayo sa, yan po. Ito. Every time na meron silang kinakaharap na challenge, gaya na po ng sinabi ko kanina, hindi sila nagbaback out dahil parang sa kanila, ang challenges are made to make them wiser and stronger. Yun po. Gaya ng sabi ko kanina, ito po yung nagpapatatag sa atin. Di ba po? Yung mga challenge na yan, kaya po ginawa yan kasi kung wala pong challenge sa buhay natin, wala pong mga challenges na ganyan, ang boring, di ba po? Pansin niyo naman po siguro yan pagka kahit sa trabaho na lang po eh. Pag wala pong mga challenges sa trabaho, kumbaga naboboring ka na, sabihin niyo po, alam ko na yan. Ang boring naman ng trabaho, lahat na yung mga ginagawa ko ito ulit-ulit na lang, ganyan po, di ba po? Pero once na may challenge po, ayan, nati-trigger po tayo. Baga, isipin mo lagi, kailangan ko malampasan to. May matutunan po ako dito. Yun po dapat natin laging isipin. Ano po? So, ito. Kaya nga madalas din nilang sabihin na kaya sila naging successful dahil dumaan sila sa matinding pagsubok. Ika nga, the greater the challenge, the greater the rewards. So, di ba po, gaya po ng banggit ko po kanina, every challenge po, meron po yung reward. Di ba po? Like in our business, so challenge po natin na dagsain tayo ng orders, yung rewards na mabunan, more profit po yung magigain natin. Okay po? Next. Kaya kung mapapansin nyo, malaking part ng success story nila ang challenges at failures because in reality, we cannot avoid all the challenges in life, but we can overcome it. However, marami sa mga Pilipino kapag na-encounter ng challenges, umaayaw na without even realizing na umiiwas sila sa growth at sa malaking opportunity. Tama po yan. Kasi, kaya ng kasabihan, pag nag-give up po tayo, talo tayo. Kaya po, kaya kailangan kung ano man yung mga challenges na kinakaharap natin, either sa buhay po natin yan, or either sa business po natin, dapat po harapin po natin ito ng may galak. Yun nga po yung sabi, ng may galak. Kasi yung iisipin po lagi natin, yung challenges na ito yung stepping stone mo eh. Once na malagpasan mo ito, malapit ka na sa success. Diba po? Parang hagdan lang po yan, step by step. Hindi naman po tayo pwede na umakyat po tayo ng bundok. Wala po tayong hirap na pagdadaanan. Di ba po? Parang ganun lang din dito sa business po na mapasukin natin. Hindi po yung daily po yung pasok ng orders atin dito sa negosyo. Pasok ng orders, katamtaman lang. Kasi gaya ng sabi natin, negosyo po ito, hindi po araw-araw na konti yung customer o maraming customer. Ano po yan? Inconsistent po yung sa tinatawag po natin dyan. No? Merong araw na mabenta, merong araw na mahina. Parang ano lang din po, parang physical store. Ganyan din po, may araw talaga na mataas yung benta natin. May araw na mababa. So, maging ano na lang po tayo, no? Maging masaya po tayo kasi kahit papano, sa pagpasok ng mga orders na yan, doon po tayo kumikita. Mag-alala po tayo kapag wala ng orders na pumapasok. Di ba po? Yan. So, dito na tayo sa number 6. They are willing to start small but their vision is big. Po, napakaganda, di ba po? Lahat po ng nagnenegosyo o nagsisimula po sa negosyo, talagang nagsimula sa maliit. Di ba po? Wala naman talagang mga naging successful na negosyante na talagang pagtayo nila ng negosyo, malaki na agad. Di ba po? Yung baga, meron ba nag-umpisa ng negosyo, nagtayo, isang mall po agad, di ba po? Malimit, nag-umpisa sa maliit lang, kagaya ng SM, di ba po? Kung paano sila nag-umpisa, sa maliit lang din, tinda sapatos, ganyan, di ba po?
ano lang, parang sa tabi-tabi lang. Galang, yung kaibahan lang, meron po siyang vision. Kaya po, yung vision is sa paglipas ng taon, magiging ganito na. Yun, parang yung goal setting po natin tinatawag din po. Kung nakikita niyo naman, pag nag-goal setting po si Coach Jimro, kahit mag-umpisa pa tayo sa mababa, after a year, makikita niyo na po yung growth kung magkano na po yung magiging profit niyo sa ganyang halaga. So kung tuloy-tuloy po tayo, after 2 years, 3 years, doon na po, makikita niyo man na po talaga yung paglago ng natin, yung capital natin. So, ganoon lang po. Kaya yung sa mga may small capital po dyan, huwag niyo pong isipin niya na di yata ako lalago rito kasi maliit lang yung capital ko. Huwag niyo pong isipin yan, maling-mali po yan. Kasi kung meron po talaga kayong goal sa buhay nyo, kahit sabihin yung gaano pa yung kaliit yung maging capital nyo, sabi nga, gamitin nyo yung time po. Kung wala naman po kayong ganun kalaking capital, gamitin nyo yung time para magkaroon po kayo ng malaking capital. Yun po yung goal po natin. Within 1 year, yung ganyang halaga. So, mamimit nyo na po after 1 year, malaki na. Di ba po? So, hindi sila takot magsimula ng maliit, kagaya na lang ni Tony Tan. Kakto na nag-open ng ice cream parlor na kalaunan ay nag-offer na din ng mga hot meals at sandwiches dahil na din sa request ng mga customer at nang mas naging popular ang bagong menu kaysa sa ice cream at nagdesisyon ng pamilya na i-convert ang kanilang ice cream parlor into fast food restaurant na tinatawag nilang Jollibee. O di ba po? Ito po yung yung kagaya po nung kanina sabi natin, pagiging flexible din po. Papasok din siya sa pagiging flexible kasi isipin niyo po from ice cream. Di ba po? From ice cream, naging fast food restaurant. Di ba po? Hindi lang tayo, yun, sandwich, di ba? Hot meals and sandwiches. Ngayon, yung Jollibee, alam niyo na po na Jollibee ngayon. Ang dami na po. Meron ng spaghetti, meron pang, yan, yung tawag nga, mga float nila na yan. O meron pang sundae, ganyan po. Next, marami kasing mga Pilipino ang takot magsimula sa maliit dahil din sa pagkakaroon ng scarcity mindset kesyo. Marami ng mga sikat na competitor sa market. Sino pa ang bibili sa mga nagsisimulang negosyo? Yon. Ito, isa sa talaga sa nakikita ko rin, no? Kumbaga, halos lahat ng mga nagsisimula sa pag-business, yan, yung mga hindi nagtatagumpay kasi nga, or yung mga takot talaga sila kasi nga iniisip agad nila, wari dito sa lugar na to, meron ng maraming mga restaurant po dyan, mga nagtitinda-tinda ng mga pagkain or what. Yun na agad iniisip na, kumbaga dinadown na nila yung sarili na, sino pa bibili sa akin ito? Sino pa magiging customer natin dito? Kasi marami ng mga nagtitinda dito eh. Wala na tayong magiging market. Kaya po, kaya takot talaga silang mag-open ng ganyan negosyo pa. Yung hindi nila naisip na yung mga customer, kahit sabihin nyo ng gaano pa yung kadami yung nagtitinda dyan, kung yung minamarket mo ay quality o masarap yung paninda mo, sa inyo pa rin siya bibili, di ba po? Ganun lang. Kaya lagi nating isipin na yung mga competitors na yan, kasama na yan. Kung gusto mo talagang lumago, gusto mo maging successful, isipin mo na meron kang competitors sa mga ganyang negosyo. Ngayon, yung gagawin nyo na po dyan is pagagandahin mo yung serbisyo mo o gaya niyan, kung yung mga pagkain mo, bigyan mo ng quality, di ba po? Para at least nung pag bumili yung tao, once na natikman nila yan, pag nagustuhan nila yung lasa, babalik at babalik po yan. Di ba po? Parang dito sa ano natin, sa business natin, kay Sitaw. Ngayon, marami tayong nagiging customer. Dahil sa business natin na ito, yung gumagamit na sisitaw ng AI marketing natin, may AI marketing. So marami tayong natatarget ng mga customer. At the same time, pinapaganda pa ni Sitaw yung delivery time frame natin, di ba po? Instead na ibang mga drop shipping company po,
umaabot ng buwan, 1 buwan, 2 buwan, or minsan siguro hindi lang sa ganong katagal, no? Tingnan niyo naman po yung business natin. 10 to 15 days. O sabihin na natin, maximum na po natin yung 17 days. Dumating na sa customer. Di ba po? Kahit sino naman siguro ng customer, matutuwa. Kahit ako din naman po eh. So, ako order ng ganyan, madideliver sa akin on time. So, di ba po? Walang epekto sa akin. Kumbaga, matitrigger pa ako, okay, next time, bibili pa ulit ako dito sa platform na to kasi maganda yung service nila. On time yung delivery nila. Lalo pa pag kailangan mo yung item, syempre, iniisip mo na agad doon, kailangan ma-deliver to on time kasi pag na-delay, sayang naman. Di ba po? Eh, sino ba naman ang bibili sa nagsimulang negosyo? So, ito nga po yung sinasabi ko po kanina na dapat wag natin isipin ito, no? Yung negative dito, isipin natin positive dito. Yung sino ba naman yung bibili? What if isipin natin, maraming bibili sa iyo pag nag-open ka ng negosyo na to. Kaya po. So, convert negativity to positivity. Yan lang po. Okay? Although hindi natin maiwasan ang mga kompetisyon sa market, let me remind you that you can surpass those big companies and kailangan mo lang ang patuloy na pagbibigay ng value sa iyong market, pagiging creative sa marketing, pagiging innovative sa iyong produkto at mahusay na customer service. So, di ba po? Ang liwanag po ng pagkasabi po dito, di ba? Sabi dito, kailangan mo lang ay patuloy na pagbibigay ng value sa iyong market. Yun, unang-una po yan. Bigyan po natin ng value yung customer po natin. Kasi sabi nga po nila, customers is always right. Kaya po, yung mga servisyo po natin na ino-offer sa customer, dapat bigyan po natin ng value po yan. No? Tapos yung mga products natin, ensure po natin na bago po natin ma-deliver po yan, is quality po yung talagang masa-satisfied si customer. Once na nasa-satisfied si customer, doon na po papasok yung another marketing po na tinatawag natin, di ba po? Kasi yung customer na yon, maging nasa-satisfied, sabihin niya na po sa kabila, oh, sabihin sa pala niya, yung bumili ako ng ganito, sabihin na natin, bumili ako ng kape doon sa store ni Coach Jimbo, ganyan. Bumili ako ng kape doon. Ang sarap ng kape. Ibig sabihin, yung pinagsabi niya, matitrigger din po yun. Yan. Maghahakot po ng customer. So, dadami na po yung customer, di ba po? Okay. Tandaan mo rin na maraming companies ang dati naman ay hindi kilala. Pero ngayon ay sobrang sikat na ang mga brand nila. This only shows that nothing is impossible as long you are consistent in what you do and as long you are serious in achieving your goal. So yun nga po. Lahat naman po hindi nag-uumpisa naman po sa maliit lang gaya po ng sabi kanina. Hindi po agad na pag nagtayo po tayo ng company or negosyo, maging sikat po lahat. Siyempre ay maging sikat agad. Siyempre po marami po tayong pagdadaanan dyan. Kasi may mga trials pa po yan, challenges po dapat natin kaharapin. Yung kagandahan lang po, dapat kung anong mga challenge mo po yung darating sa business natin, ipagpatuloy lang po natin kasi sa bandang huli po, tayo po yung makikinabang po dyan. Okay po? So ito po yung company natin, no? Ayan po, ito yung mga ibang seller po na pumunta na po dun sa office ni Sitaw. Yan po. Yan, meron din po tayong mga booth po dyan. Yan. Ito naman po ang ating CEO po, si Ma'am Wijana Chen. Yan po. So, sikat na po. Meron pa rin po mga service caravan po sila. Yan, mga kagawad po. Okay. So, dito na po tayo sa how does a Sitaw dropshipping make money? So, dito na po tayo papasok sa kitaan. Okay po. Ito yung Sitaw, dropshipping business relies on finding the best products to market to their customer and typically do not need to worry about sourcing, storing, or shipping the products themselves. Sitaw professional warehouse directly purchase products and from factories without going to distributors, allowing sellers to maximize their profits by offering competitive price product to their customers. Sitaw does not charge any commission in intermediary fees, only earning slight price difference from supplying goods. So ito po yung kagandahan sa business natin. Gaya nga po ng sabi natin,
si Sitaw ay isa drop shipping business, no? E-commerce with the concept of drop shipping business. So dito po sa Sitaw, wala po tayong worry about sa inventory, ganyan po. Kasi gaya po ng sabi, drop shipping po, hindi na po natin kailangan mag-inventory pa po ng mga products natin, no? Kasi si Sitaw na po yung sasagot po niyan from platform nga po, yung platform natin, no? Sitaw platform natin, pipili po yung customer dun sa ating store. Ngayon, ibaprocess lang po natin yon. Ngayon, babayaran po natin, abunuhan po natin kasi nga po, gaya sabi, wala naman po tayong talagang products na sarili natin. Since na may bumili pong customer po sa atin, kailangan natin mapa-deliver yung products. Kasi doon tayo kikita din po eh. Kasi babayaran natin yung products doon sa supplier o sa warehouse po, yung Sitaw, di ba po? Babayaran natin na kung anong markup man po yun, kukunin natin, di ba? Meron tayong markup na 7%, 8%, 10% at 12%, nakadepende po yun. So, babayaran po natin yun ng less na, di ba po? Less na yung babayaran natin doon sa warehouse natin, di ba po? Tapos, yung babalik po sa atin, meron na po siyang kasamang profit. Yan po. So, how do I earn money from Sitaw platform? So, ito po, yung banggit ko rin po kanina na meron po tayong mga profit margin. So, below our example of each profit margin category based on given structure. So, maximum 7% profit margin. Products below 300 pesos. So, ito po yung mga products natin na mga 7% po, yung 300 pesos and below, di ba po? Pag pinilter po natin doon sa may product warehouse, yung 7% po, yan. Lalabas po yan lahat, below 300 po siya. So, for example po, ito, selling price, cost price, plus times plus cost price times profit margin. Ito po. So, selling price is 100 plus 10 times 7%. So, ito po, yung 7 pesos, yan. Kasi multiply nyo po muna ito. Yung 100 multiply niya sa 7%. So, yan po, naka-decimal point po siya, no? 0.7, kaya po yan, 7 pesos. So, example lang po ito ha. Yan, selling price natin is 100 plus 7. So, 107 pesos. Meron na po tayong profit na 7 pesos. Pag naka 7% markup po. So, next, maximum margin, maximum 8% margin. So, ito naman po yung mga products natin na from 301 pesos to 2,000 pesos. So, meron po tayong example dito. Gaya po ang sabi natin, no? Example po dito is selling price po niya is 500, no? 500 plus, ito po, multiply po natin yan. 500 multiply niyo po sa 8%. Ito po yung magiging profit po natin. Ngayon, ito po yung babayaran natin sa warehouse. Tapos, babalik po sa natin sa yun pupunta po sa freezing money natin, no? Etong 500, ay sorry po, tumalon. Wait. Sorry guys. Tumalon po tayo. Okay. Yung tumalon siya. Wait lang po natin. No? Tumalon po ang ating slide. Ayan. So, balik po tayo dito. Dito sa gaya po natin, sabi natin paano po ba tayo kumikita dito sa ating platform, no? Kay Sitaw. So, itong example po natin, ipo-purchase po natin yung product ng 500 sa warehouse po. Tapos, meron pong 8% profit margin po yon. Ito is 40 pesos. So, in short po, ito na po yung magiging tubo natin, no? Yung binayad natin 500, pag bumalik po sa, yung papasok po sa pricing money natin is 540 na. Kasama na po yung tubo. So, wait na lang po natin ng 10 to 15 days.
yung delivery time frame po natin. Tapos 3 days after sale, yun na po, from freezing money to wallet balance. Yan po, never po pumalya po yung company natin dyan sa kanyang time frame po, lalo sa from freezing money to wallet balance. Walang labis, walang kulang po yan. 3 days, exact. Okay po. Next, dito naman sa 10% profit margin natin, ito naman yung mga products na from 2,001 to 5,000 pesos. So, ganun lang din po. Dito, selling price natin 3,000, just example. Yung 10% po ng 3,000 is 300 pesos. So, ito yung babayaran natin sa warehouse, no? Or sa supplier natin, mga direct supplier natin. Tapos, yung babalik po sa atin is 3,300 na po. Kumita na po tayo ng 300 pesos po doon, no? Yan lang po. Next, maximum profit 12%. Di ba po? Ito naman sa mga products na may 5,000 pesos pataas. Actually, 5,001 pataas po ito, no? So, for high value items costing 8,000, ito yung example natin, no? Selling price is 8,000, no? 12% po ng 8,000 is 960. So, ito lang po kagandahan, pag malaki na po yung capital natin, pwede na po tayo magsingit ng mga 12% products, kahit yun nga po yung sa strategy po na tinuturo po din po ni Coach Jinro. Magsingit po tayo ng isang 12% products po doon para mas mapalundag pa po natin yung or ma-maximize po natin yung income po natin na dito sa company nito. Yun po. Isipin nyo po ito, sa 8,000, within 20 days po, meron kayo 960 pesos. Di ba po? Napakasimple lang, magpindot ka lang po dyan. Wala pa naman po siguro, hindi naman po siguro aabot po yan ng 5 minutes sa pagpipindot po o pagpipick po natin ng orders and then re-record po natin sa ating tracker or kahit mag-manual recording po kayo kung wala po tayong tracker, no? Kagandahan lang po doon, pag meron po tayong record kasi mas mabilis po nating ma-track yung orders po natin, no? Yung hindi tayo magdududa kumbaga. Pero sa based sa mga record ko, nag-start kasi ako dito February 15, no? Ngayon, more than 3 months na ako sa sitaw. Based on my record sa tracker ko, never naman nagkaroon ng problema. Yung baga, sinasabi nila na hindi bumabalik yung pera at that time frame na ganyan, never po nangyari po sa akin yan. Based sa my record ko, pinakamatagal ko na po na-deliver yung item ko is 17 days. Yun na po yung pinakamatagal po. Kaya tama-tama lang po talaga yung ano natin, yung time frame natin na kumbaga doon sa may budgeting po natin na 20 days po. Kung meron po, nagsisimula po pa lang po tayo, dapat naka-budget po yung pera natin, divide po natin ng 20 days. For example, meron tayong 10,000. So divide po natin ng 20 days po yun, magbabudget po tayo ng 5,000 pa, 500 daily, wag po tayo mag-exceed po doon. Okay po? These are example demonstrate how seller can calculate the selling price within the specified profit margins limit for different product price ranges. It's crucial for sellers to consider these margins to determine the pricing strategy to ensure competitiveness and profitability within the Sitaw platform. Sorry po. So ito naman po yung kagandahan sa kay Sitaw, no? Kumbaga, fair po siya para sa lahat. Kaya po siya naglagay na profit margin po para kumbaga yung presyo po ng produkto na po yan hindi po pwedeng tumaas o hindi po pwedeng bumaba. Kaya sure po na lahat po tayo mga seller po dito, sure po na pantay-pantay kumbaga yung pantay-pantay yung magiging profit po natin. Yan po. Yung ano lang po dito, yung kaibahan lang kapag meron nga po tayong sinasabi natin kung sa traditional din po natin na negosyo o tindahan, kapag maliit yung ating capital, syempre po, expect po natin yan na medyo may kaliitan lang din po yung ating kikitain po. So, once naman malaki yung capital natin, syempre expect po natin na mas malaki din po yung balik. So, yun lang po. Yung kagandaan lang dito, yung fairness lang po ng company po natin is talagang maganda. Iniisip niya po talaga yung kapakanan ng bawat isa, lalo sa mga seller po. Yun.
So, yan po. Maraming salamat. Decide, commit, and succeed. So, sa mga ano po dyan, sa mga aspiring seller po natin dyan, no? Yung mga bago pa lang po sa negosyo since na napakita naman po natin kung paano po tayo kumita dito sa platform ni Sitaw, no? Sa mga aspiring seller po, kung gusto niyo po pong malaman, no? About sa business po natin or gusto niyo pong maging parte ng team ko, yan, Team Doers po, contact me. Ayan po yung aking FB account, Angelito Argilias Juanico Jr., no? Ayan po naman po yung aking contact number. Ito po yung aking cellphone number. Pero di niyo rin po ako makontak kasi nandito po sa ibang bansa. Nasa Cambodia po ako. Ito po yung aking Cambodia number. So, ito naman po yung aking email, no? Pwede niyo po akong email po dyan. Yan. Ayan po ang aking email address. Then pwede yung email or mag-message po kayo sa akin po. Paalala lang po doon lang po sa yung willing lang po. Tsaka yung mga may nag-invite po sa inyo dito, pinatin po kayo sa webinar po dito, balikan niyo po sila. Okay po. Kasi sure naman po yun, yung mga nandito laging umaattend po, alam na po nila kung paano po ipapaliwanag yung business. At sure po ako na committed po sila para i-guide po kayo from registration po hanggang sa maging successful po tayong lahat. Hindi lang po tayo doon sa, sabi nga po, hindi tayo after po doon sa commission po. Di ba po? After tayo doon sa ating mission na mas marami po tayong matulungan mga Pilipino, lalo na po sa mga OFW na kagaya ko rin po na nangangarap na rin po makauwi at makasama po yung pamilya. So, hanggang dito na lang po tayo. Back to you, Coach. Maraming salamat po. Yon, congratulations, Sir and Coach AJ. Yan. Tawagin na natin siyang coach, no? Sana siya sa coach natin. No, for your information po, hindi po siya affiliates ko. No, hindi po siya affiliates ko pero nagpa-mentor siya sa akin. Ba? So, yan lang po yung katunayan na yung mission natin dito is talagang makatulong. No, kaya binibigyan natin ng pagkakataon talaga lahat, 'di ba? Kaya nga doon sa aking affiliates training, kaya sa mga susunod pa, may mga makikita pa kayong ilan na magpe-present po dito. So ganyan po yung ginagawa po natin dito sa ating pre-webinar training na kung saan mabigyan ng pagkakataon ang lahat na kung saan sila ay may present yung business po natin. Siyempre hindi lang mai-present kundi mai-promote din yung kanilang sarili at yung kanilang referral code, 'di ba? So, yan po yung sinasabi po natin na pinagaganda po natin yung community natin na hindi po tayo rito na gusto lang ako lang yung kikita, si Prof lang yung kikita. Kaya nga sabi ko sa inyo yung layunin natin, yung purpose natin kung bakit natin ginawa. Dahil gusto ko po lahat ng umaattend po rito at lalo sa mga affiliates ko, umaattend ng affiliates training. Gusto ko kumita sila ng kinikita rin namin. So yan po yung purpose po natin. Okay? Kaya doon sa mga hello po. Ano po? Ba't may nag-share? Sino yung nag-share? Wag po. May nag-share eh. Okay. So kala ko nawala ako. Pasensya na po. Kaya yun po no, doon sa mga nag-iisip ng hindi maganda sa atin, pasensya na lang po kayo no. At ito na po yung ginagawa po namin kasi hindi ko naman sinasabi yan sa affiliates no, sa affiliates training namin. Alam nila yan kasi sinasabi ko sa kanila yung plano ko. No, kaya alam na nila yung mangyayari dito sa pre-webinar. Pero yung mga umaattend lang dito na hindi nakaka-attend ng affiliates training, so maaaring hindi nyo po yan alam. Okay? Pero no worries at doon sa mga affiliates sa affiliates natin, may mga ano pa diyan susunod. May mga nakausap na rin kami at magkakaroon na rin po kami ng meeting no para mabuo na natin yung ating committee, yung leadership dito sa ating community no para pag-uwi namin diyan ni Sir Brian no. Sir Brian Kalaki ay talagang ano natin ang sitaw, ipo-focus natin. Okay? So dito po sa business natin, hindi lang po 'yan no, doon sa community natin, kundi sabi ko nga sa inyo na palalawakin natin 'yan dahil kasi maraming business opportunity na meron. So actually, sabi ko nga sa inyo, meron pa ako mga ibang mga business no. Kaya
Pag naman sa community na tayo, yung mga kinikita natin, i-diversify natin. So yan yung sabi nga, don't put all your eggs in one basket. Para na sa ganon, naka-ready po tayo. Sabi nga natin ni Prof no, na proactive tayo. So lagi tayong handa doon sa mga possible na hindi natin inaasahan. Di ba? Even Bible, sinasabi po yan na kung saan ilagay natin yung ating mga pera o pinagkakitaan sa iba't ibang lalagyan dahil hindi natin alam yung pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. So dapat naka-prepare po tayo. Okay? So yan lang po yung ating ginagawa. Kita nyo even yung paano paghahawak ng pera, pag-iipon, tinuturo natin dito. At malay nyo, darating yung time sa community natin talagang magkakaroon tayo ng event na kung saan may tatayo ng motivator o mag-encourage sa atin, magmo-motivate, magme-mentor. So dadami tayo rito na pwedeng mag-mentor po sa inyo at sa iba't ibang larangan ng negosyo. Alam niyo po ba, yung mga kasama ko dito sa ginagawa kong committee, mga negosyante yan mga yan. Hindi natin alam, no? Na baka hindi lang itong negosyo na to ang mapalago po natin. Kaya yung mga inano natin is talagang mga negosyante na pagsasama-samahin natin para nang makatulong sa community po natin. So marami magandang plano kaya sana tuloy-tuloy lang po kayo sa pagdalo at ganoon din kung makapag-invites pa kayo. Kagaya ng sabi ni Coach AJ kanina, doon sa mga mga nag-invite sa inyo rito, umating kayo, pinaatin kayo para mapakinggan nyo, gamitin nyo po yung referral code nila. Okay? Wag yung referral code ko, wag yung referral code ni Coach AJ, kundi referral code nung nag-invite sa inyo. Pero kung kayo po ay nandiyan dyan na nag-message sa page ko, nag-message sa YouTube ko, at doon sa mga pinasahan ko ng mga link, yan po, yung aking ano po, no? Yung aking referral code, yan po, Coach Jimro. Okay? Yan, mamili lang kayo. Yan, yung nag-present kay Coach AJ. Sinabi mo ba, Coach AJ, yung ano mo? Yung referral code mo? Yan, message nyo lang po ako. Yan po yung FB account ko. Yes po, Coach. Doon po. Okay. Ano po sa slide po. Yan, sa mga nag-message po sa akin at gagamit ng aking referral code, yan, message nyo lang po ako. Jimmy Adilio Gonzalez, yan po yung aking referral code. Message me para may pasa ko sa inyo yung referral link. At doon naman sa presentation ni Coach AJ, kung gusto nyo kay Coach AJ, no problem po. Message nyo po siya para naman makapag-ano po kayo ng makapag-register din po kayo sa kanya. So, assist ko kayo yan. 100%. Nire-recommenda ko po yan, si Coach AJ. No po? Yan po yung sinasabi natin na kailangan pag leader ka, meron kang mabuild na isang leader pa. Diba? So, hindi po yan, ulitin ko hindi po yan affiliates. Baka sinasabi kasi iba, mga affiliates ko lang tinutulungan ko. Ayun po yung katunayan. Alam niya, si Coach AJ, hindi ko siya affiliates. No po? At never ko siyang kinumbinse na lumipat sa akin. Although pwede ko siyang sabihan dahil alam niya yun, pero hindi ko ginawa yan. Kaya doon sa mga nag-ano po dyan, na nagsasabi na gano'n, hindi po natin yan. Kasi nandun po tayo sa ating mission talaga na makatulong. Ngayon, kung meron mga gano'n, decision po nila yon. Hindi ko po decision yun. Okay? So, yan po, congratulations Coach AJ sa yung presentation. So, keep up the good works no sa susunod pa. So, una lang pa lang yan Una pa lang yan no. At makita po natin sa mga susunod pa, madadagdagan pa yan. At syempre, para hindi kayo magsawa sa akin, magsawa kay Coach AJ, meron pa tayong sorpresa sa susunod naman. Okay? So, ganito po ang gagawin na po natin sa ating the whole week, no? The whole week na ano po natin. Ang mangyayari na po sa atin ay para may preparation, siyempre maging ready po tayo no sa ating mga ginagawa at magkaroon din ng magkakaroon po tayo ng gayong sabi ko, yung pinaka Friday ay magiging off day natin. Kasi nga po medyo nahirapan ako sa schedule kasi
yung time na yon nasa sa church ako eh. Ayoko naman madaliin ko no yung gawain para sa Panginoon dahil meron tayong affiliates training. So maglalaan ako ng siguro yung magiging affiliates training natin, gagawin ko na siyang Thursday. Then off yung Friday. Then bukas wala muna tayong pre-webinar training bukas, no po? Kasi meron akong ibang appointment din, webinar din, business appointment, no? Na ilalaan, no? Doon sa bukas. Bukas lang naman 'yon. No po kasi may nagbanggit kasi kahapon dito doon sa business ko, ang dami nagtanong tuloy eh. Kaya gusto ko naman silang i-ano muna, kausapin no para maintindihan nila no yung negosyo na yon na sinabi ko. So maraming salamat. Kanina nag-post ako, hindi ko pa nabasa yung iba, i-add ko po kayo sa GC and lagi ko pong sinasabi sa inyo, do your own research na po at itong mga negosyo na to gaya ng sinabi ko sa inyo, research ko na at lahat po yung na inaano ko sa legit at kumikita po tayo talaga diyan. At baka yung mga susunod pang negosyo makita nyo ay magulat pa po kayo na sasabihin nyo, ang dami palang negosyo ni Coach Jimro. Diba? Ito pala yung mga ano niya. Kaya hindi ko lang agad sineshare yan, pero inuunti-unti ko yan. Ay, gaya na sinasabi ko sa inyo na lahat yan gusto ko makatulong sa inyo. Pwede ko nga solohin yan eh. No? Pwede kong solohin yan at hindi na i-share. Pero may nagbunyag dito kahapon eh. Nagtanong eh. Nagtanong kahapon eh. Kaya yan, hindi ko na napigilan sagutin yung ano. Siguro baka yun na yung time din na para ma-share ko yon. Pero hindi makakasagabal po sa sitaw natin yan. Maniwala po kayo. Connected din yan. Kaso lang ibang pamamaraan naman siya. Hindi naman siya dito yung advertisement din siya kaso iba naman pamamaraan. At makita nyo. Kaya doon sa mga nag-message sa akin, yan, mamaya add ko kayo sa GC. At wag muna kayong magtanong doon kasi mahirap po kasi magpaliwanag ng paisa-isa. Kaya linagay ko kayo lahat sa GC para bukas pag nag-webinar, isang paliwanag. Magtanong kayo ng gusto nyong itanong para isang ano lang. Kasi iisa-isahin ko ang dami eh. Pag inisa-isa ko yan, dami nyo. Di ba? Kaya isahan lang. Tapos kung may tanong. Di ba? So, ganun lang po. Yun ay lahat ito ay business opportunity. Ang sitaw, napakagandang business opportunity ito. Sinimulan niyo po, wag po kayong hihinto rito. Kung meron po kayong another business, wag po kayong hihinto kung tingin niyo yan may potential. Tuloy niyo lang po yan. So, ano lang yan? Meron lagi tayong option at meron tayo lagi na ibang, alam niyo, source of income. Kagaya si Prof. Vincent, yung kinikita niya dito, di ba? Linagay niya sa condo, ganda ng condo niya. Binili na niya yung sa transport, yung logistic, 'di ba? Kumikita siya, restaurant, 'di ba? Tapos ako naman, ang ano ko naman, yung kinikita ko sa sitaw, apartment. Ayan, ayan yung gagawin ko. Tapos yung isang business ko na ang sinasabi ko sa inyo, yung na-share ko, no, isa pa 'yon na kumikita talaga siya at mas malaking tulong, no? Baka pag nagulat kayo pag yung kitaan doon, mas magulat kayo. Pero wag niyong bibitawan yung mga yan. Okay? Lahat po yan. Basta ang focus natin is, tandaan nyo, wag tayong focus doon sa kita, kundi doon sa mission natin na makatulong. Okay? Dahil yung negosyo na pinapasok natin, kikita at kikita yan. Kasi negosyo yan. Eh. Kaya mo nga pinasok yan. Eh. Negosyo, di ba? Kaya yun po. And then, ayan, pasali daw sa GC. Message nyo lang po ako kasi ayoko po kasing gamitin itong ano na to doon sa ibang mga. Kaya kita nyo, hindi nga ako nagbabanggit kung wala lang nagtanong talaga. Ayokong mahaluan kasi ng mali siya o ibang ano to, yung ano natin. Kaya message nyo na lang ako direct at ipapasok na lang po kayo doon. Okay po? At yun po, ano pa ba? Basta ano lang, doon sa mga ano pala, no? Sa mga nag-register po sa akin kanina, tsaka nagsimula, congratulations po. May another na naman po tayo na nagkapital. Ang kapital na po niya, for your information po, 3 million. No, 3 million po yung kapital niya sa sitaw. At nung una 1 million, nag 2 million, tapos kanina nag-message sa akin, nagdagdag ng 1 million. No? Sabi niya sa akin, sir, papunta na akong BDO. Huhulog ko na yung 1 million.
Parang ano lang, 1,000 ah. Diba? Tapos ngayon, nag-message siya ulit. Sabi niya, sir, na-recharge ko na. Pumasok na. Sabi niya na pumasok na yung ano, na-approve na. So pumasok na, na-pick niya na ng product. Tapos yung isa naman, meron nag 100K, kalahating milyon, no? Meron din. So purihan ng Panginoon at sabi ko, bawat naglalagay ng ganyang kalalaki, pinagpepre ko, Lord, pagpalain mo yung mga taong ito. Sabi ko, nawa, yung bumalik sa kanila, yung goal setting na ginawa ko, sabi ko na ibinigay mo sa akin, ibalik niyo po sa kanila yung ganitong mga biyaya. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo at ano first ano lang yan, isang account lang po yan, no? Nakita po nila, biray mo, mamaya subukan natin i-compute yung 3 million, no? Mamaya i-goal setting natin yung 3 million. Tingnan natin kung magkano kayo pwedeng kitain yan ha. Sa ano, sa isang buwan, i-goal setting natin mamaya. Pero bago yan, sa mga nandyan, basahin muna natin. Baka may mga tanong kasi. Baka magtampo. At ano, yung ano pala kanina, yung sa ano natin, di ba nabura? Coach AJ, di ba nabura yung ano? Yung mga nung nawala ako? Nandito po yata, coach. Ha? Wait po. Tingnan ko po. Di ba Tingnan ko nabura? po, coach. Nandito Ha? pa kanina eh. Baka nung nalaglag ako nawala, hindi ba? Sayang Pa naman. lang po, coach. Dito Ha? pa. Nandiyan pa? Okay, sige. Nandito pa. Apo. Dito kasi nawala sa akin dahil nalaglag ako. Sige, basahin mo yung una. Yan muna para mabigay na natin yung premyo. Ano, basahin mo yung una para sasabihin ko kung tama yan o hindi. Anong Wait pangalan? po. Basta kayo yung last Kay natin ano kay po Ma'am Rosel, di ba? yung una po kay Ma'am Flor po yung Ma'am Irene Raday po yung una. Ano sabi? Southeast Asia Grapevine. Mali yan, hindi yan. Kaparas lang din po kay Sir Lawrence, Southeast Asia Grapevine. Hmm. Kay Yan. kay Ma'am Flor, Dropshipping. Mali. Sir Cyber, Southeast Asia Grapevine din po. Ma'am Priscilla, e-commerce. Samsung, dropshipping. Adrian, e-commerce cross-border dropshipping. Ano? E-commerce cross-border dropshipping. Tapos meron pa. Ano pa? Kay Ma'am Sharon, online cross-border e-commerce platform. Ano pa? Next, kay Ma'am Berlin, is e-commerce by the concept of dropshipping. Ano na? Ano tanong? Ano sabi? Is e-commerce by the concept of dropshipping. Sino yan? Ma'am Berlin po. Yan. Ayan yung tama. Ayan yung tama. No? Palakpakan po natin. Ma'am Berlin, nandyan ka ba? Kailangan nandito ha. Pag umalis, hahanap tayo ng ibang ano. Yan, Ma'am Berlin. Pwede po kayo mag-unmute? Hello, pag di sumagot, wala yan ha? Ma'am Berlin. Hello? Kailangan mag-open cam. Ma'am Berlin. Ma'am Berlin, open cam. Para makita po. Yan, nasa ka. Yan, Ma'am Berlin. Ay, nasa trabaho ka ba? Yan. Nasa trabaho ka, ma'am? Sorry nasa trabaho ka pala. Pina-open cam kita. Hindi ka nagsabi. Sige, panalo ka. 500 pesos. Pasa mo yung ano mo, GCash mo, message mo. Yung nanalo pala kahapon, hindi ko pa napapasa, pinasa sa Coach AJ. No? Yan si Ma'am Berlin nanalo, 500 pesos po yan. So yan po. Ma'am, ano na lang po nung full name po tsaka yung GCash. Yung full name, ma'am, yung full name. So ngayon, hindi natin kasi hindi naman tayo ruleta, no? Kaya pinayagan natin. Yes po. Sitaw is an e-commerce platform with the concept of dropshipping.
So kung wala sana yon, may panalo na isa kanina kasi nabanggit naman niya yung e-commerce tsaka yung sa dropshipping huli. Kaso ito yung pinakamalapit eh, no? Sitaw is an e-commerce platform with the concept of dropshipping. So yan po yung pinaka ano na. So congratulations po diyan at meron pa tayong paroleta, maya-maya lang po, no? At pagkatapos po nitong ating itong ating share ngayon. Yan muli po, no, salamat po diyan sa mga nag-share, yung mga naka-withdraw at nag-share ng blessing. Thank you very much po kahit hindi wala po, no, yung iba nahiya. Sir, pasensya na kayo. Ito lang yung wag po kayong mahiya. Sabi ko nga sa inyo, maliit o malaki parehas lang 'yan. Makakatulong pa din, no? Wag po kayong mahiya dahil ganito lang binigay nyo. Hindi, wag po kayo. Ano 'yon? Wag niyo gawin 'yon. Ano lang, maliit malaki parehas lang po 'yan. Hindi po palakihan dito. Mahalaga nasa puso niyo 'yung pagtulong. O nasa puso niyo para mapasaya yung mga umaaten sa atin dito. Ganun lang po 'yon. 'Di ba? Wag po tayong mag-ano ng malaki o ano. Hindi natin 'yan tinitingnan dito. Mahalaga diyan, buti ka nga kahit maliit pa yung withdraw mo, ano ka, 'di ba? Nag-share ka, 'di ba? So wag po yun, wag po. Sa dami natin dito, 'di ba? Mapala ano na tayo. Isa ka sa hinipo ng Panginoon para maglagay ng ganyang kaliit. Kaano lang, 'di ba? Makakatulong. Kita niyo, ang dami natin napapasaya naman. Okay? So wag po tayong mag-ano na ganon. Maliit o malaki parehas lang 'yan. Yan, okay. Oy, mayroon pa tayong ito pala yung sinasabi kanina. Itong sitaw super sale. May nagtatanong kasi sa akin kung hanggang saan, hindi ko na nasagot. Sorry po kung nandyan po kayo ha. Ito pala yung tinatanong nyo po sa akin kanina. Yan, ito pala yon. So tingnan muna natin ito. Ito yung ano, no? Ito major announcement sitaw super sale starting on May 21st, no? Hanggang May 21st. Bukas. Bukas to at 12 midnight. 12 midnight ha. So bukas yan ha, May 21st, 12 midnight. Introducing new categories and lowest prices across entire network. Wow, galing, no? Click nga natin yan kung ano yan. Ay, ito pala yung sa Facebook pala yon. Yan, itong mga to. Ito ba yung mga sale na yan? Ayan, ito nga oh. Sitaw bundle ayan oh, bundle sale. Ayan no. May tatak ng sitaw, maganda. Yan, may tatak ng sitaw. Yun no. Galing. Ito para makita natin. Yan oh, may tatak ng sitaw oh. Oh, pati electric fan. Ayos ah. Oh, ito may ano pa, headphone. Headset pala. Yan. Galing, may ano pa, may kasama pa headset ba to? Neck fan, neck fan. Leafless hanging neck fan. Wow, galing naman nung sitaw. Galing, galing, galing. Yan, okay, sige, nakita na natin. Punta muna tayo dito, login muna tayo sa ating Okay. So ito po yung ating dashboard. So 85 orders ako ngayon, no? Tingnan nga natin kung ilan yung processing rate ko. 77.83. Pero meron akong 85 na pumasok. Ayan, no? 85. Kita nyo yan. Ang tataas pa niyan, puro 8% po lahat yan, no? Okay? So, diyan po sa mga bago na nandyan, paano ba tayo pipili ng products? I-click po natin tong products. Then, syempre, makita po natin to. Ito po yung mga products na pinili ko. Pero pag pipili ka dyan, i-click mo lang yung product warehouse. Pag-click mo ng product warehouse, i-click mo tong 7%. Then, filter. Yan. Dito po, pagpili nyo dyan, minimum 10 lang po yung pipiliin natin. Okay? 10 muna. Halimbawa, nakapili ka na po. Okay? Halimbawa, nakapili ka na.
Ngayon, pag nakapili ka na, i-click mo lang tong field, i-click mo tong batch publish. Once na na-click mo yung batch publish, i-click mo tong products at i-check mo po dito, nakalist na, nandiyan na po lahat yan. Okay? Ngayon, paano mo makikita yung orders? Sir, paano ba makikita yung orders at kailan siya pumapasok? Pag ikaw po ay nakapili na po ng products, no po, lagi nyo pong tatandaan, meron po tayong maximum 24 hours. Ibig sabihin, maximum 24 hours hanggang 24 hours, i-market ni Sitaw yung product na pinili mo. Once na may bumili na po dyan, at lalabas po yan dito. Dito mo i-check yan sa orders. Okay? At ito po yung lalabas po mga orders. Pag ibig sabihin nitong paid, ibig sabihin yan, bayad na po yan ng customer. So may pagkakataon po kasi na nakalagay ata dyan, parang not paid. So hindi po yan not paid tapos unpicked. So wag niyo pong kukunin yon. Kailangan nakalagay dito paid. Pag paid tapos unpicked, ayan yung dapat i-pick nyo. Pero kung halimbawa may nakalagay na unpaid tapos unpicked, wag niyo kukunin nyo kasi ibig sabihin nun hindi pa yung bayad ng customer. Ito bayad na po yan ng customer, kaya nakalagay unpicked, ipipick natin. Okay? So mamaya pakikita ko sa inyo kung paano natin ipipick yan at kung paano natin ililipat yan doon sa ating tracker. Okay? So ngayon, na orders mo, dito naman po natin makikita, ito yung notification. Itong notification bell na to, dito natin makikita kung yung mga product, ang mga produkto na in-order ng customer, kung nasaan na. So makikita nyo po dyan, on the way, delivered. No, pick up, on the way, pick up, deliver. So dyan nyo po yan makikita. Okay? Diyan po sa notification. Doon sa cellphone, sa sobre. Yung parang sobre doon. Ngayon, may nagtanong ata sa akin dyan. Yun, yung yung na-record tapos na-record daw niya tapos hindi daw lumabas doon. Kumbaga parang wala. Hindi po pwede kasing mangyari yon na re-record po natin sa tracker tapos na-pick natin na hindi nag-record dito. So magre-record po yun. Maaaring nangyayari po kasi kahit sa akin nangyayari na na-record ko siya pero hindi ko naman pala siya na-pick. Saan mo makikita yon? Makikita mo yun sa overdue. No po? Pag nag-overdue na. Doon mo po makikita. Kung hindi mo yan makikita dito sa products na hinanap mo, ibig sabihin yan overdue. Saan mo yan makikita? Pupunta ka dito sa wallet. Dito sa wallet, makikita mo lahat ng pinik mo. Yan. Kung sinasabi natin na pick natin yung product at nawala doon sa orders, dito nyo po hanapin. No? Kung pinik nyo kasi dito lahat ng pinik mo re-record. Ngayon, kung yung pinik mo na sinasabi mo na na-record mo doon na-record mo doon sa tracker tapos wala rito, meaning to say yun, hindi mo na-pick yun. Nailagay mo lang siya doon pero hindi mo siya na-pick. Kasi may mga pagkakataon pong ganyan nangyayari. Kasi hindi po pwede na na-pick mo yon tapos wala po dito sa record. Okay? So na-pick mo yan, hindi mo yan na-pick, akala mo lang na-pick mo, na-i-record mo pero hindi mo yan na-pick. Kung wala yan dito, 'di ba? Doon mo makikita po yan. Then tingnan niyo ngayon sa overdue, 'di ba? Tingnan niyo po ngayon sa overdue niyo, pag tiningnan niyo sa apps, nandoon yung mga overdue, makikita niyo po yan kung ano yung mga overdue. Nako, may umiyak na bata. Yan na nga natin, dali i-ano natin. Stop lang muna natin. Yan. Okay, so yan po no. Diyan po natin makikita dito sa wallet history. Nandiyan po kasi record niyan eh. Hindi po kasi pwedeng mawala kasi automatic po yan. Once na may lumabas sa yung pera at may pumasok, dito po yan lalabas. Parang ito po yung ating ito na talaga yung history natin. Yung in and out, diyan po natin makikita lahat. Okay? So yan po yung hanapin po natin. At doon naman sa mga nagtatanong saan ba tayo pwede mag-send ng less exposure, pwede po kayo dito mag-send. Okay? Yan, less exposure, lagay mo dyan. Yan, lagay mo dyan less exposure. Tapos type mo dito store traffic problem. Tapos lagay mo dyan
requesting for store close, requesting for less exposure due to limited funds o limited capital. So ganun lang lagay mo. And ulitin ko po, doon sa mga nag-a-apply ng less exposure sa email po ni leo@sitawmail.com at chase@sitawmail.com. For your information lang po, gaya na lagi ko sinasabi, yung less exposure po ay hindi po guaranteed na yan po ay babawas ng orders. Hindi po control ni Sitaw, kahit na po naka-less exposure yan, na kung may bumibili at maraming bumibili ng product o ng product na dinisplay mo, hindi po control ni Sitaw yan at papasok po yan sa iyo. So lagi ko pong sinasabi sa inyo na kung may pumapasok man na orders, hayaan nyo lang at mag-pick up kayo. Ang tanong, sir, ito lang po yung capital ko tapos baka bumagsak ko ng processing rate. Nangyayari po talaga yan, di ba? Nangyayari po talaga. Anong gagawin po natin? Kahit mag-apply ka na ng less exposure, kung pinasukan ka ng maraming orders, ganun pa rin po yan. Ako po sa totoo, tingnan nyo. Hindi na po, tingnan nyo yung huli kong send ng less exposure. February 26 pa. Ano na tayo ngayon? Hindi na po ako nagsesend ng less exposure. Itong send ko, tingnan nyo, exposure of products na, hindi na less exposure. Diba? Hindi na ako nagsesend kasi na-experience ko, nung nagsesend ako, para mas lalong dumadami yung order sa akin, pumapasok. Kasi less exposure lang naman siya. Parang nangyayari nga dyan, nalilimitahan lang siya kung saan napopost eh. Halimbawa, napost siya sa ganito. Doon pala sa napost na yun, mabili. Hindi siya napost sa iba. Di ba? Parang nalilimitahan siya pag less exposure siya kasi lumiliit eh, 'di ba? Paano kung in-expose yan doon pala sa mabili? Kaya pumapasok yung maraming orders. Kung naka-expose siya sa marami, 'di ba? Marami kalat siya, 'di ba? Hindi siya kasi hindi naman siya hindi naman po kasi yun doon nang gagaling kung bakit marami yung orders eh. Depende po 'yan, 'di ba? Kaya nga meron dito hindi iilan lang yung pumapasok sa kanila. Paano nga ilan lang yung bumibili? 'Di ba? So may mga ganun pong pagkakataon. Kaya lagi po natin yang sinasabi. Okay? So yan, tingnan nyo, hindi na ako nag-less. At doon sasabihin na hindi sumasagot, yan talaga, minsan hindi talaga, ito nga, ilang yan, pending, hindi nga sumagot, pero dito sila sumagot. So may mga time, yung sa dami po ng seller, wag po natin masyadong, although, siyempre, duty nila yon pero sometimes, hindi naman perfecto. Dapat unawain din natin na baka iniisip nyo na isa ka lang seller. Tandaan nyo, ang daming seller. Baka ilang libo yan. Ilang libong seller. No? Tapos yung magle-less exposure na nagme-message. So maaring yung iba nakakaligtaan o tumatagal yung pagsagot, di ba? At galing po tayo sa weekend. No, lagi nyo i-consider pag galing sa weekend, wala pong office hour, wala pong magsasagot talaga diyan. Okay? So yan po sana yung lagi natin. Tapos pag Monday, tinambakan sila o iisa-isahin pa nila yan. So itong araw na to maaring hindi nila natapos yan, bukas naman yung iba. 'Di ba? So lagi natin ko-consider po 'yon. Okay? Ito naman sa shop setting o manage profile muna. Dito sa manage profile, dito po natin nilalagay yung ating bank payment. Hangga't maaari dito sa bank name natin, buuin natin. Kung BDO, the Banco de Oro, kung BPI, Bank of Philippine Island. Basta gano'n, ito nga China Bank, CBS dapat yan pero binuo ko. No? At lagi nyo titingnan dito, lagi may nagkakamali. Bank name Ang linalagay, pangalan. Yung bank account name, nilalagay pangalan ng bangko. Ganun po. Kaya minsan nare-refuse as binabalik yung pera. Kayo po yung nagkakamali. At lalong titingnan nyo po yung number. Okay? Kailangan tama po yan. Sa BPI po ata, 10 lang. Ito kasi 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O, sa Banco de Oro, 12 rin. Diba? So yan po. Sa BPI, 10 lang yung number niyan. Sa GCash, siyempre yung number doon, cellphone number. Okay? So yan po yung ating Hello. Sandali po.
Coach AJ, take over ka muna. Baka may tanong dyan. Yan, basahin mo muna yung sa chat. Meron lang akong pasyente. Kay Ma'am Nora, shout out ko nga pala coach ang aking kaibigan na si Daisy na kauna-unahan kong affiliate andito siya ngayon from Dubai. Congratulations CC, happy selling. Yan, shout out niya po pala kay Ma'am Daisy. Welcome po sa Sitaw family po. Ito po sa tanong ni Ma'am Evelyn. Coach, may sariling shop din ba si Sitaw? Kasi paano siya kumikita kung puro sellers lang yung profits? Paano kumikita ang business ng Sitaw mismo? So dito po sa tanong ni Ma'am Evelyn, no? Valid yung sa atin nga po, sa ating mga seller nga po, di ba po, meron lang po tayong ah, meron lang po tayong 7% to 12% profit margin, di ba po? So kung yun sa tanong niyo po na kung paano kumikita yung sisitaw. So yun po ay di na po natin kumbaga di na po natin sako po yan ang about po diyan. Yung sa akin na po explanation lang po natin diyan. So 7 to 12% po since drop shipping po tayo, hindi naman po siguro natin talagang yung company po na ay sitaw po 7 to 12% po yung binibigay po nila sa kumbaga yung sa products na po yun talaga yun lang yung patong, hindi po natin alam po yan, hindi po natin sakop po yan kung yung kuha po nila doon sa mismong supplier is mas mababa pa po yung price kumpara po doon sa pinipay po natin. Yun po, yun lang po yung anong explanation po natin dyan. Tsaka yung sa platform nga po natin, since din nga po, di ba, meron po tayong mga direct supplier o direct factory po, no? May mga warehouse po. Siyempre, meron din po silang ano po dyan, yung company po natin, meron po yan silang usapan din po doon sa mga business partners po nila or sa mga factory ano po nila yan. Na gantong profit sa mga gantong margin po sila, gantong amount lang po nila makukuha po yung products po doon. Hindi na po natin alam po yan kasi seller po tayo. Iba rin po yung usapan ng mga top management, yung sinasabi po natin. Yan lang po. Okay. Coach, tama po ba, Coach? Thank you. Ano yung tanong? Ano yung tanong para masagot natin? Kasi po, yung tanong po ni Madagdagan Ma'am ka rin. Evelyn po dito. Tama naman yung sagot mo. Dagdagan lang natin. Yan po. Ano yun? Tanong niya? Tanong po ni Ma'am Evelyn, Coach, may sariling shop din ba po si Sitaw? Kasi po paano siya kumikita kung puro sellers lang yung profits? Paano kumikita as a business si Sitaw mismo? Okay. So meron po siya, kaya nga po yan na dropshipping di ba? So marami siyang seller, may mga store tayo, di ba? So pinopromote niya yan. Gaya sabi ni Coach AJ na maaring sa atin, no, 7% lang, pero hindi natin alam kung magkano yung pwede niyang pinapatong niya sa iba. At isa pa, meron po siyang mga third party, no, mga online shopping. So sa mga third party na online shopping, mapapansin nyo yan, sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong yung cellphone nyo may AI, picturean nyo po yung product ni Sitaw. Makikita nyo kung saan mga online shopping siya
naka third party o naka-POS. Makikita nyo po yan. At syempre, gaya nga sinasabi natin, bukod doon sa kaya mas malaking kita ni Sitaw, bukod po doon sa pagpo-post niya sa mga kinikita niya sa mga seller, kumikita rin siya sa mga supplier at manufacturers, 'di ba? Siyempre, yung 7% halimbawa, yung kinukuha natin na 200, baka ang kuha lang niya ni Sitaw sa mga t-shirt 20 o 30. O, 'di ba? So pwede 'yun kasi nga yung Levi's na binibili mo sa SM 3,000, 5,000, alam niyo po ba kung magkano lang puhunan niyan? Oh, maniniwala ba kayo? Noong time pa naman ay matagal na. Halagang nasa 2,000 yung Levi's pero nakukuha lang nila ng halagang 500 lang yan. Maniniwala kayo? Sa supplier pag direkta. Tapos ang benta nila 2,000, 3,000. Di ba? So ganyan po. Kasi po ako nag-dropshipping po ako eh. Yung iba diyan yung nagda-dropshipping, sino ba yung dati na nagsabi na nagda-dropshipping? Ang tubo po ng dropshipper, no? Kapag sila po ay nagbebenta, minsan 200%, 100% to 200%. Binili mo ng halimbawa 150, pwede kong ibenta yan ng 1,000. Pwede kong ibenta yan ng 500, pwede kong ibenta yan ng 600. Ganyan po. Malaki po ang kita ng ano. Kaya yung 7%, 8%, 12%, akala nyo malaki na yan. Maliit pa po yan. Maliit po yan. Kaya tama nga lang po yan. Kasi bakit po ganyan lang yung binigay sa atin? Kasi unang-una, seller tayo. Ikaw lang yung magkakapital. Pero ang magkita mo, wala kang binabayaran ditong subscription fee. Wala kang binabayaran ditong registration fee. No. 'Di ba? Pinagagamit sa iyo yung platform libre. Tama po ba? Subukan niyo po sa ibang dropshipper. Punta kayo. Kung hindi ko na lang magbabanggit ng pangalan. Tingnan niyo po. Meron po silang subscription fee. Tapos maglalabas ka ng 10,000 bago ka magkaroon ng store. Tapos ano lang siya, hindi siya worldwide. Nationwide lang siya. Ikaw pa magpo-promote. Magbubus ka pa diyan. 'Di ba? Pero yung doon naman sa kanila, ikaw yung magma-mark up. Wala silang profit margin na kagaya natin. Ikaw yung magma-mark up. Syempre, alam mo i-mark up mo yan ng mataas kung makikita mo sa ibang online store na mababa lang yan. Kung halimbawa 100 tapos sa'yo 300, sino bibili sa'yo? Pag binili nila ng pag piniresyohan nila ng 100 diyan tapos parehas ng item mo, ano gagawin mo? Pepresyo mo siya ng parehas o kaya mas mababa. Ganun po 'yon. 'Di ba? So, ganyan po 'yan. Hindi po magninegosyo si Sitaw nang malulugi po siya. Kaya nga po sabi ko sa inyo, no, wag lang ma-misinterpret yung sasabihin ko. Ibig kong sabihin, as a seller, sige, karapatan natin malaman, pero hanggang doon lang dapat. Kasi may mga bagay na tayo na hindi sasabihin sa iyo nung may-ari. 'Di ba? Naka-disclose yan eh. May mga ganon, hindi pwedeng lahat seller tayo, parang lahat gusto mo alamin, parang ikaw na yung may-ari. No, para bang ang laki ng ininvest, parang investor ka ba na bago ako mag-invest sa iyo ng ganitong kalaki, sabihin mo muna lahat sa akin kung paano ka kumikita. Hindi po ganoon, hindi tayo investor dito eh. No, for your information sa lahat, no? Bakit tayo hindi investor? Bakit sir? Nagkakapital tayo, paano tayo hindi nag-investor? Kasi wala ka namang ininvest eh. May ininvest ka ba para maging dropshipping ang Sitaw? Wala ka namang ininvest, wala kang binigay dito kay Sitaw eh. Wala kang binabayaran eh. Ano pong tawag sa kanya? Negosyo na nagkapital ka pero hindi ka nag-invest. Kasi ang ginagawa mo rito, may produkto na dumadating, binibili mo sa supplier, ikaw yung bumibili. Hindi ka nag-i-invest. Kasi pag sinabi nating investment, tulad niyan, pag investment, meron kang ibinigay na halaga para kumita. Binigay mo. Halimbawa, co-ownership, nagbigay ako doon. Nagkaroon ako ng gasoline station kasi nag-share ako. Shareholder ako. So kumikita ako quarterly, ito yung amount na tinatanggap ko. Wala akong ginagawa diyan. Okay? So passive income siya, then at the same time investment siya. Yan po yung passive income. Wala kang ginagawa, kumikita ka. Apartment, nag-invest ka, kunyari ako, nag-invest ako sa apartment, papagawa ko yan. Pag nagawa yung apartment ko, ng 3 pinto yan, pagkatapos mapagawa dyan, mag-aantay na lang ako dyan after ng monthly pag may umupa na. Monthly, may darating sa akin upa.
Wala akong ginagawa. Okay po? Yan po yung passive income. At yan din yung investment. Kaya nga may contract diyan eh. Pag ikaw pumasok sa stock market, may contract 'yan. Sa stock market, pag pumasok ka may contract 'yan. At the same time, merong ano 'yan, may ilalabas ka diyan, 'di ba? At hindi mo 'yan basta-basta pwedeng kunin kasi pag kinuha mo 'yan, talo ka. Ganon din sa forex, no, sa crypto. Pag nag-crypto ka, nag-trading 'yun yung buy and sell. Kaya nga 'yan yung concept noon eh. Buy low, sell high. Bibili ka ng mababa, ibebenta mo pag mahal. Pero syempre, may period, may time 'yan. So kagaya rin yan sa MP2. Oh, di na nilagay MP2 diyan. 'Di ba? 1 year 'yan eh. Parang mutual fund siya. Pero mas malaki lang yung tubo niya sa mutual fund. Ganun po. Ayan, investment po 'yan. Kaya dito po kay Sitaw, hindi po siya investment. Kasi wala ka ditong ininvest. Kaya nga doon sa SEC registration natin, primary license siya, hindi siya secondary license. Kasi hindi naman siya investment. Pag investment company, kailangan ng secondary license permit. Okay? So yan po yung paliwanag natin diyan. So, Sitaw also is not networking. So yun, nasagot na natin yung tinanong namang Evelyn, ano? Kung paano kumikita. So ganun po 'yon. Tsaka gaya ng sinabi nga natin na hindi kung ako may-ari ng Sitaw, hindi ako magpapalugi. Ba't ako magninegosyo kung malulugi lang pala ako? 'Di ba? So yung tanong yung sagot ni Coach AJ, sang-ayon ako doon na hindi na dapat natin alamin 'yon. 'Di ba? Kumbaga hindi mo na kailangan questionin 'yon. Kasi walang magninegosyo na malulugi siya. Tsaka yan, inaral nila yan. Merong ano yan, ang tawag doon, Coach AJ, yung pag bago magtatayo, merong ano yung study, nakalimutan na wala sa isip ko yung una. Di ba? O yan, basta may nagpaalala, i-ano nyo na lang, nawawala sa utak ko. Yan. Yung gano'n, na feasibility study, yan. May feasibility study yan, di ba? Tapos may marketing strategy silang ginagawa, paano sila kikita. Ganun po yan sa business. Lahat po ng business ganun. Hindi ka pwedeng pumasok sa business na kung saan wala kang feasibility study, wala kang marketing strategy. Kasi pag wala yan, hindi ka magiging successful. Kaya ngayon lagi natin sinasabi rito, even tayong mga seller. Pag wala kang strategy dito, kita nyo yung mga walang strategy na ginawa. Basta nagbenta-benta lang, basta ganito lang. Ang bagal. 'Di ba? Kita mo yung gumamit ng strategy ngayon. O nagkaroon tayo ng goal setting, ano nangyari? Ang bilis. 'Di ba? Yan yung pagkakaiba. Sa lahat ng negosyo dapat may business strategy ka. 'Di ba? Kahit na sabihin mo seller lang ako, dapat hindi ka seller lang, nagkapital ka rito. 'Di ba? May kapital ka rito, naglabas ka ng pera dito. 'Di ba? Kaya dapat aralin mo mabuti. So dapat ganun lang po. Sige, Ma'am Babes. Acknowledge, Ma'am Babe. Sige lang po. Pwede na po kayo mag-unmute. Hello po. Good evening po. Sige, Ma'am. Ano No? po? Narinig niyo po ako? Yes, Ma'am. Dinig na po. Pakilakas lang pong konti. Okay po. Sir, tanong ko lang po. Pag po may halong 8, 10, 12%, pag halimbawa pong hindi siya naipasa, ang penalty po ba niya ilan po? Ganito, Ma'am. Bale doon sa evaluate. Kailan ka nagsimula, Ma'am? April 12 po. April 12. Inano ko lang po, just in case lang po. Pero hindi naman po ako na Naglagay. Hindi, naglagay po. Hindi po ako na, antay dito, nababagsak pa. Pasa pa naman po ang mga PR. Oo. Just in Okay, kung sakali just in lang. case lang po. Huwag mong naisin. Ipasa mo, ha? Affiliates ba Ang kita? tanong, Affiliates ba kita? na-curious lang po ako. Paano po Affiliates ba kita? Hindi po. Hindi. Okay, Sorry sige po. Na. Hindi, but sorry, wala yan. Hindi po, Wala kasi sir. Sorry parang may po. affiliate Pero akong yung pong babes. strategy niyo po ang ginagamit, yung Ginagawa pong mo. strategy niyo po ang ginagamit ko. Okay. So ganito yan, Ma'am, ha? Papaliwanag natin. Para na rin nandito. Yung tanong ni Ma'am Babes, kung meron siyang, kung halimbawa may 8% ka, 10%, 12% at hindi mo maipasa, magkano yung magiging penalty? Ito, ganito po. Opo. Kapag naka 7% ka, no, pag naka 7% margin ka, naipasa mo yung first evaluation,
bumagsak ka sa second evaluation, wala kang penalty. Okay? Opo. Pero kung halimbawang maibagsak mo yung first and second evaluation, may penalty ka. So ano yung penalty? Doon yung kukunin sa 7%. Yung 7% mo, although yan babalik yan from freezing money to wallet balance mo, buo yan 7%. Pero Opo. as per agreement, na kapag bumagsak ka, 6% lang yun sa'yo. So ibig sabihin, yung 1% na yan, ibabalik mo kay sitaw. So meron ka pa rin 6%. Okay? So hindi mo na ipasa yung first and Opo. second evaluation, 7% yun, di ba? Ngayon, Opo. meron kang 8%, Yung 10%, 12%. Opo. Nangyari, naipasa mo yung first evaluation, bumagsak ka sa second evaluation. Opo. Kasi meron kang penalty doon. Kasi kailangan Opo. pag meron kang 8%, 10%, 12%, kailangan both evaluation maipasa mo para wala kang penalty. Paano kung naibagsak mo yung first evaluation? Ano yung penalty? Yung 8% mo, 10% mo, 12% mo, magiging 7%. Yung 5%, yung sobra doon, ibabalik mo kay sitaw. Kaya yung iba nagugulat, ang laki ng penalty. Ang laki naman ng penalty ko. So ibig sabihin po, halimbawa 12 minus 7, di magiging 5% po. Tapos Opo. 10 minus 7, 3%. Hindi. Tapos 8 minus... 7% nga eh. Ibig sabihin, pag minus mo Opo. yung halimbawa 8%, mag 7% siya, di 1% lang ang ihalis mo. Di ba? Ang ibabalik mo kay sitaw kasi may 7% Hindi po, pag 12% po, halimbawa. O 12%, di 5% yung ibabalik mo kay sitaw, 7% sa'yo. Di ba? 12% eh. Okay. Yun po ang gusto ko pong... 7 plus 5. Opo. Di ba 12? Opo, nasagot na po. So yung 5%, mo, 12. Okay. ibabalik mo yung kay sitaw kasi Akala Opo. ano pa ma'am? Sige po. Okay po. Akala ko po kasi, yun nga pong gusto kong malaman kung ilan yung magiging ilang percent yung penalty ng 12, 10 at 7. Ayun nga po, opo. Ngayon Doon po yan. naintindihan ko na Pag po. sinabing 7% yung magiging profit niya, edi yung pag 8%, 1% yung binawas. Ngayon, binawas, binalik mo. Tapos yun po. Ngayon, pag 10%, magkano yung ibabalik mo? Pag 10% ba, magkano? Kasi 7% sa'yo. 3. 3 ba? 3%. Hindi, 3%. Tama. 3% kasi 10, ano? O pag 12, Opo. 5% yung 5. no, kaya makakita mo pag may ganun ka, malaki talaga yung magiging penalty mo. Pero pag naiintindihan mo siya, pag kinumpute mo yan, hindi ka pa rin talo. Kaya pag hindi naiintindihan ng mga seller, kaya may nagsasabi, yung iba, na sinasabi nila, uubusin daw ni sitaw, uubusin ng penalty yung pera mo. Hindi po mangyayari yun. Kahit anong compute mo, hindi po mangyayari yun. Wala kang lugi, wala kang talo kay sitaw. Okay? May kita ka pa rin. Okay po. Okay, ma'am? Okay na? Opo, thank you po. Yeah, welcome, ma'am. Sige, ma'am Thank you, Emily. Emily De Lima. Sige, ma'am Emily. Hello, ma'am. Good evening po, Coach. Yes, ma'am. Sige po. Coach, itatanong ko lang kasi nagluloko kasi yung Gmail ko. Kung pwede po ba palitan ng Gmail yung account ko? Yes, ma'am. Pwede po. Punta po kayo dun sa Gmail nyo. Papalitan nyo. Opo, Coach. Kasi Paano nagtataka ako. May pinasa kasi ako sa'yo. Nag-PM ako sa'yo eh. Ganun ba? Sige. Kasi Hindi ko hindi mabasa. kung nagpasa po kayo sa akin ng Gmail doon sa tracker, hindi ko pa kasi nare-receive. Tinignan nyo po ba sa spam message? Opo, wala pong nakalagay. Tapos Ano po yung doon, pangalan nyo po sa naka-register nyo po? Emily De Lima po. Emily D. Anong ginamit yung referral code? Yung code mo na yung isa, hindi yung Coach Jim Rowe. Sa kabila. Sige ma'am. Kasi doon kasi sa kabila, hindi ko nakikita kung active kayo o hindi. Kaya siguro hindi ko pa na-send. So ngayon, nandiyan ka na. Ibig sabihin ma'am, active ka na. Nagpipick ka na ng orders. Opo, nung 4 pa po. Ganun. Sige ma'am, sorry po pasensya ka na. I-send ko po after nito ha. Sorry po. Kasi Opo. doon sa Sige po, okay lang po Coach kasi nag-message din ako sa iyo eh.
Ganun po Nag-PM ba? ako. Opo, sige po. Pasensya na po Oo po. kasi Sige po. doon sa mga yung nandiyan na ginamit niyo yung referral code ko na 571717 CNCR, message niyo po kung hindi ko pa kayo nasesendan ng auto tracker. I-message niyo ako na active na kayo kasi hindi ko alam kung active kayo. Hindi kagaya dito kasi sa partnership, nakikita ko po kung active kayo kasi nakikita ko yung kung magkano kung ilang products yung pinili niyo, kung magkano kung magkano yung inyong capital na nilagay. Nakikita ko 'yan. Pag nakita ko 'yon, nakikita ko doon active na 'yon. Ibig sabihin kasi nagpipick na. Pero yung 00 pa, hindi pa active. Yung case ni Ma'am Emily de Lima, nakikita ko yung pangalan nila, kaso lang hindi ko alam kung active o hindi. So 'yon, si Prof Vincent naman yung nakakakita kasi noon. So anyway, maraming salamat Ma'am Emily, pasensya na rin po, no. Sorry po talaga. Sige po. Ayan. Salamat po, Pagtapos po Coach. nito, Ma'am, send ko sa iyo, ha? Sige po. Thank you po, Naman. Thank you Coach. sa pagtitiwala, Ma'am. Thank you. Yan, okay. So ganun lang po, Ayan. Ano pa ba? May tanong pa ba? Basahin natin dito sa chat box. Yung iba na nawala kasi kanina, no? Basa muna tayo dito sa chat box. Anong oras na ba? Sige, may time pa naman na ano ko na yung no? Tapos huli natin yung yung goal setting natin doon sa 3 million. Ano lang, katuwaan lang ba? Hindi katuwaan na manloloko, totoo naman yun. Kaso lang katuwaan lang na try natin kung magkano yung kikitain ng 3 million, yung nagkapital ng 3 million. Kung magkano yung tutubuin niya. Baka nandiyan kasi. Sitaw is a cross-border, kanina to. Yan. Congrats Sir AJ, galing. Yan, maraming nag-congrats kay Sir AJ. Sir, tanong ko po, di po pumasa sa PR. Bababa din po yan 12% na markup po. Mampura. Hindi ka pumasa sa, yes po, depende po yon. Kung first, kaya paliwanag ko kanina, kung first and second evaluation. Yung kung first or second evaluation ka bumagsak, o pag both evaluation na ibagsak mo, di 6% yon. Yung 12% mo, 6% lang siya. Ang galing ni Sir AJ. Yan. Congrats Coach AJ. Yan. Meron pa po, no? Hindi lang po si Coach AJ ang makikita nyo rito magpe-present. Gaya na sabi ko sa inyo na dito tayo para magtulungan. Okay? Kaya doon sa mga umaatin ng ating affiliates training na gumamit ng ating referral code, siyempre exclusive yung sa kanila. Kaya sila lang po yung pwede natin magamit. Kasi bakit po sila lang? Kasi siyempre sila yung tinetrain ko. Alam ko na yung ituturo nila rito, tugma doon, tama doon sa mamaya pagbigyan ko yung iba, sige magturo kayo mag-present, iba yung present nyo, iba yung paliwanag nyo, di magkakagulo lang dito, malilito lang. Kasi kami iisa yung aming kumbaga ituturo. Kumbaga iba-iba yung nagtuturo pero alam namin yung sinasabi namin, hindi kami magko-conflict. Okay? Kasi kung wala kayong training at hindi kasama doon sa training, maaaring iba yung i-present nyo rito, di ba? Baka magkagulo. Kaya yung iniiwasan natin. Kaso lang, hindi man kami makasama pasensya po talaga. Ayaw naman po kasi natin magkaroon ng issue. Buti sana yung lahat ng leader nyo maiintindihan kami. Ngayon nga lang na nandito kayo sa pre-webinar, ang dami ng bakit daw pati hindi ko affiliates, pinapapasok ko dito. Sabi ko, may masama ba? May masama ba? Imbis na matuwa sila dahil tinutulungan natin yung nagagalit ba't daw kahit hindi ko daw affiliates, pinapapasok ko dito. Anong masama? Para nga matuto. Ma'am Relodia, join coach sa business na yan. Message nyo lang ako, ma'am. Ayaw kong i-discuss dito. Yan, message nyo lang ako doon sa mga may gusto ng another business natin para ibang turo naman kasi yun . Coach, ako din. Message nyo ako, ma'am. Message nyo ako. Ayaw kasi mahaluan ng iba rito. Baka may issue na naman tayo niyan. No, ayaw natin ng ganun. Gusto natin makatulong pero ayaw natin ng iba. Message nyo lang ako doon sa mga interested diyan. At pag-aaralan natin pare-pareho. Gusto ko kasi bago nyo pasukin, kaya dito bago nyo pasukin, alam nyo rin. No? Hindi lang dahil kumikita ako, dahil maraming hindi ganoon. Dapat aralin nyo rin. Para at least basta message nyo lang ako. Dami nang nag-message, di ko pa na So, maganda yan, coach. Makabuo ka ng 100 USDT. Ilalagay nyo po sa
Invest Plus, malaki kita. Ikaw naman, oh. Spoiler to si Sir Jimmy. Ano na, oh. Alam niya na kagad, eh. Oh. Okay lang yan, Sir Jimmy. Sige lang. Natuwa lang ako. Kasi nung nagtanong kahapon, eh. Yan. Loading pa, Coach. Yan. Coach, pasali naman. GC mo. Sige, basta message lang po kayo. Yung, ano, di ba nag-post naman ako. Message nyo lang ako at i-add ko po kayo. Pero wag mo na kayong magtanong-tanong doon, ha. Hindi ko pinagbabawal magtanong. Ang ano ko lang kasi, pag nagtanong kayo doon, eh kailangan ko sagutin. Eh, tatanong uli, sasagutin. Eh, bukas na lang para pag ano natin, pag webinar natin, di isang sagutan na lang, ha? Atin lang kayo. Shout out ko pa pala, Coach, ang aking kaibigan na si Daisy Daisy, nakauna-unahan kong affiliates. Andito siya ngayon. OFW from Dubai. Congratulations, CC. Happy selling. Yan, from Ma'am Nora. Yan, CC. CC Daisy. Yan. Welcome po sa ating free webinar training. Atin lang po kayo. At malaki po yung future po natin dito at yung potential po ng business na ito. Okay? Dito nawa makabawi po tayo. Coach, may sariling shop din po ba? Yun, nasagot na natin kanina yon kay ma'am. Si ma'am ano ba yon? Ito pala, ma'am Evelyn. Okay, ma'am. Thank you, ma'am, sa pagtatanong, ha. Sana nasagot ko po yung tanong nyo. Yan, congratulations. Yan, sa messenger na lang, Berlin. Yan. Sige po, ma'am. Salamat. Okay? Yan. Coach, salamat po. God bless. Yes, salamat din po. Ano to? Ago? Anong ago? Ako po, yung coach. Okay lang ba? Jen Patulot. Ako po yung coach. Hindi ko magets. Wow. May neck pan din may neck pan din po sale. Yes. Coach, magkano po dapat minimum capital para qualify magkaroon ng 12% margin product? Sure makapasa sa evaluation. Kung yan po yung tanong nyo po, yung suggestion ko dyan is 150. So 50K doon sa 7%, 100K doon sa 12%. Kung yan yung tanong nyo po. So makakapasa ka na doon sa evaluation at the same time makukuha mo pambuo yung 12%. Okay? Yan po yung aking estimate. Yung 35 possible pero may possible din na bumagsak kasi depende sa dagsa ng orders. Yung 50 naman, mas malaki yung chance mo na makakapasa ng both evaluation. Okay? Kung susundin mo yung budgeting natin. Lalo pag bumabalik na yung pera mo. So, kaya nga coach, like sa akin, nag-ticket ako ng less exposure. Dinagsapa din ako ng order. Ma'am Sophia. Yes po, hindi nga guarantee, di ba? Kaya subukan nyo kayang hindi less exposure. Malay nyo. Ako, since February, hindi ako nagle-less exposure. Hindi na. Hininto ko na. No? Pero nung hininto ko, mukhang mas gumanda. Sa akin lang, Sa akin lang, experience ko. Hindi ko sinasabing effective yun. Binalik po ni Sitaw sa wallet balance yung na-refuse. Yes, ibabalik po talaga kung na-refuse po yan. Na-experience ko po yan, coach. Baliktad kaya na-refuse. Okay. Yung pala, si Ma'am Jen pala yun. Yung baliktad kaya na-refuse. Okay, tama. Yung ganun talaga. Siya pala yun. Ayun kaya sabi niya kanina, ako po yung coach. Okay. Thank you, Ma'am Jen, sa pag-accept. So, hindi ko binanggit yung pangalan mo. Ikaw nagbanggit. Okay lang, sige. Para matuto naman din yung iba. So, natural lang naman yun. Hindi naman, natural lang na nagkakamali tayo. Hello, coach. Meron po ba kayong presentation naka-slide? Yung presentation ko po kasi, gawa ko na po yun, no? Gawa ko na po yung sarili ko. Kaya iba-iba yan, Kaya siguro may bibigay na lang ako sa ibang presentation. Pero yung pine-present ko sa iba-iba yan, ang dami niyan. Kasi ginagawa ko lang yan, Coach Jimro, please add po nyo ako sa sinasabi nyong another business. Yes, Sir Rod. Please, Sir Rod, yan. Kung friend ko po kayo, yan. I-add nyo po ako. FB ko, Jimmy Adilio Gonzalez, para pag-usapan natin yan sa ibang pamamaraan. Yan.
Yan, lalo na pag buo na yung community natin, ako sabi ko sa inyo, madami pang negosyo tayong pagsasamahan. Yan. May mga i-share pa tayo diyan. Nandiyan pa si Sir Brian Calaki, mga negosyante yung mga yan. Coach, bibit-bitin mo ako ha. O naman. Sige Ma'am Anto, knowledge is power. Sorry po ma'am, ano po bang pangalan nyo? Kasi hindi ko po a-accept to, yung nag-a-raise ng hindi nakalagay yung pangalan. Pasensya na po ma'am, ano nyo po mo, kung gusto nyo mag-open cam kayo tapos sabihin nyo yung pangalan nyo rito. Pero kung naka-raise ka lang at ganyan lang yung ano, sorry po, hindi ko po i-acknowledge. Kasi may rules po kami dito, kailangan hindi ka man naka-open cam, nakalagay yung pangalan mo. Yan, okay ma'am. Sige. Ano yung pangalan mo ma'am? Salamat ma'am. Naka-mute ka. Unmute ka ma'am. Mag-unmute ka. Yan. Ano pangalan mo ma'am? Hello po. Yes ma'am. Anong pangalan? Linel po, Linel. Linel. Pasensya na ma'am. Linel po, sir. Sige sir. Linel. Yan. Pasensya na ma'am ha. Opo. Ang tanong ko po, sir, ano po? Okay po. Sige ma'am. Ang itatanong ko po, sir, kapag halimbawa kumuha po ako ng isang 12% na item, 'di ba, obligado po na ipasa ko yung second evaluation. Kapag po halimbawa hindi ko na ipasa, ilan po ang kababagsakan ng 12% po na item na kinuha ko? Okay. So ganito po, gaya ng paliwanag ko kanina ma'am, kung halimbawa may 12% ka, kailangan maipasa mo yung both evaluation. Kung halimbawa hindi mo maipasa yung isang evaluation, ang 12% mo, magiging 7% na lang siya. Ibabalik mo kay sitaw yung 5%. Ngayon, kung dalawang evaluation, yung hindi mo naipasa, both evaluation bumagsak ka, yung 6% mo, magiging 6% na lang, yung 12%. Magiging 6% na lang siya. So, ibabalik mo kay sitaw yung 6%. So, yung ganun po, ma'am. Okay na po, ma'am? Opo, malinaw po, sir. Thank you po. Thank you rin po, ma'am. Pasensya na kanina. Sumunod lang tayo sa rules. Thank you, Rana. Thank you, ma'am. Okay lang po. Thank you, ma'am. Opo, sige po. Yan, maraming salamat kay ma'am, mabait siya. Si Ma'am Lenil, 'di ba? Nag-open cam kagad. Si Ma'am Jen pala yung nagtatanong po sa nag-chat po sa anyo ako, nagtatanong sa Supercell. Nabanggit niyo po kanina na may nag-chat po sa iyo. Nagtanong ikaw pala yon, Ma'am Jen din pala yon. Yan, Ma'am Jen, yan na po nasagot. Pasensya na kayo, kanina yung tinanong nyo, wala kasi kung idea, kaya sabi ko hindi ko pa alam. Ngayon, nakita natin, meron pala. Thank you, Ma'am Jen ha. Yan, opo Coach Jimro, thank you po ulit sa pag-explain. Further question, Ma'am Evelyn. Okay, Ma'am Evelyn, salamat po. Ako rin, di na rin ako nag-less exposure. Okay naman ang order. So, si Ma'am Rolodia, subukan nyo kaya hindi mag-less exposure. Kasi parang yung maraming hindi nagle-less exposure, mas parang, ewan ko lang Coach, pangit din po yung slides na pwede ma-present please. May pangarap din pa kung mag-affiliate system. Ma'am Bell. Di ba kita ma'am? Affiliates kita, di ba ma'am? Maribel o Nabia. Tama ba ma'am? Parang naalala kita Parang kung affiliates kita, okay ma'am. Kung gusto mo, walang problema. Nakakaating ka ng affiliates training ba? Ma'am? Yan, si ma'am, ikaw ba yan, Ma'am Bell o Nabia? Di ba parang kita, affiliates kita? Yan. Message mo lang ako kung gusto mo. Ay ba isasama kita doon sa line